What's up mga brother, dito yung Gino Marshall, no? Ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-umpisa ng car rental business, no? Kung isa ka sa mga tao na interested na pumasok sa negosyo ng car rental business ngayon 2024 or 2025 na nga actually, panoorin nyo lang tong video hanggang dulo at huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe kasi ido-document ko talaga kung magiging successful ba ako dito sa pag-car rental business. So mga brother, no, quick backstory lang, no, bakit ko nga ba naisipan na mag-car rental business, no. So nung nakaraan, no, if hindi nyo po ako kilala, i-search nyo po ako sa Facebook, search nyo rin ako sa TikTok, Brother Lino, and I've been practicing meditation for almost 3 years na. Though non-consistent, pero yun, tuloy-tuloy naman. At ano nga bang kinalaman nun sa negosyo na to? So, eto, nung mga nakaraan, nagmamanifest na ako ng actual business. No? Gusto ko talaga makapag-business. Gusto kong magkaroon ng negosyo kung saan ma-improve ko yung sarili ko at the same time, kikita din ako. No? And naisip ko lang na-realize ko sa sarili ko na mahilig talaga ako sa sasakyan. Actually, I have sasakyan na personal, pero naisip ko, since gusto ko rin ng mga bagong sasakyan ngayon, naisip ko na why not start a car rental business? And the way I manifested that is doon sa friend nung partner ko right now. So yung partner ko right now, bihira lang siya lumalabas. So, nung nakaraan, pinayagan ko siya na magkita-kita sila ng kaibigan niya. And then turn out, yung friend niya, na kaibigan niya, meron ng car rental business. So, ayun, doon nag-start yung manifestation ko noon. Kumbaga parang nakwento. And then, bakit ko nga ba yung narinig? And it is because the universe is actually telling me na, ayun, no, na ayun yung dapat kong i-start. So, marami pang pwede kong kwento dito, pero let's go back to the topic, which is paano nga ba mag-umpisa ng car rental business. Number one is magplano at maghanda ka ng kapital. Siyempre, of course, maraming ways para mag-plan ng car rental business at maghanda ng kapital. Unang-una diyan, kung meron ka namang sasakyan kahit mga second hand or gamit na, pwede mong gawin yung car rental business, no? Depende sa'yo kung paano mo didiskartehan. So pagdating sa kapital, kung second hand yung kukunin mo or meron ka ng sasakyan, posibleng hindi ka na maglabas ng pera, kumbaga konti na lang since meron ka namang sasakyan, you can start on what you have. So kung meron kang sasakyan, good for you and you want to start a car rental business, yan, pwede ka na mag-umpisa niyan. Number two naman, option mo is kung wala kang masyadong budget, pero may cash ka, no? Sabihin na natin meron kang malaking cash na pwede mong isugal. You can buy or start buying a second-hand car. No, pwede mo i-consider yan given na maganda pa yung manakbo yung sasakyan at wala pang ganong sakit sa ulo. Kasi if hindi naman, baka naman malugi ka agad sa kakapagawa or sa maintenance cost ng second-hand car. Number three, if you want to be safe, no, just like ng ginawa ko, ang ginawa ko is pinili ko a brand new car. So, syempre, naisip ko kasi na since ipapa-car rental ko to, dapat yung mga client ko masatisfied sa looks, sa technology, sa safety, and at the same time kasi, kumbaga hindi pa siya masyadong tagtag. Kumbaga bagong-bago pa, tas may mga services pa na, kumbaga mura pa yung services since bago nga lang siya, may mga warranty, may mga insurance. So, kumbaga, ayun yung way na napili ko para umpisahan yung car rental business. So, depende na yan sa'yo kung anong diskarte mo, kung anong pipiliin mo. But for me, I can suggest na brand new talaga ang piliin mo. Just so, no, magkaroon ka ng edge sa car-rental business kasi nga yung iba talaga choosy na rin. Mas pinipili nila yung mas bago. So i-add ko na rin pala na kailangan pala since magkukuha ka ng brand new car, kung brand new yung kukunin mo, dapat magawa mong kumita ng mas malaki sa monthly amortization mo. So say for example, kumuha ka ng bagong sasakyan, ang monthly amortization mo is 13,000. So dapat kumita ka ng mas mataas pa doon just so maging sustainable yung pagkaka-rental business mo. Otherwise, posibleng malugi ka. Pero it's up to you kung ano bang magiging range ng monthly amortization mo. Depende yun sa credit score mo at sa bangko, sa magiging kasunduan nyo. Tapos number 2 din na pwede mong isipin dito is yung mga permits kasi magbabayad ka. Though, I can say based on experience ko, i-share ko later, hindi naman din ganun kamahal. Basta continue nyo lang 'tong video. Number two, speaking of which, mag-register ng negosyo. Yan. So ako,
ang naging experience ko is number one, no, ang kailangan mo lang naman dyan is DTI. Mag-register ka sa DTI, Business New Registration. Ilalagay ko yung link sa baba ng video para hindi ko na i-edit dito. Tinatamad ako mag-edit. Ayun yung kailangan mo, mag-register ng DTI. Number two, pumunta ka sa barangay at kumuha ng barangay business clearance. So, ayun yung hahanapin mo. So, iba-iba yan kada LGU. Iba-iba yung mga requirements nila. Merong maarte, merong hindi. Nagkaproblema ako ng pagkuha ng business clearance dito sa Cavite because sobrang arte po ng aming village. So, bawal daw magtayo ng negosyo dito sa village namin simply because it is a residential. So, kailangan ko pa daw kumuha ng mga commercial building space for rent. So, hindi ko na yung ginawa. So, humanap ako ng ibang paraan just so may tuloy ko. Pero yun lang yung kailangan yung DTI. And number two is Barangay Business Certificate. And number three is yung BIR. No? Mag-register kayo, pumunta kayo dun sa local BIR nyo. Basta meron kayong DTI, valid ID, at yung business certificate, ayan, pwedeng-pwede na kayong mag-register. Just so, di ba? Maganda rin kasi na naka-register to para mapapangalagaan kayo ng government when it comes to mga liabilities na may mangyayari or mga uncertainties pala na mangyayari sa negosyo nito. So, yun. Number three will be piliin ang tamang sasakyan. So, sa mga nag-uumpisa, gaya ng mga kilala ko, madalas na pinipili talaga nila is Toyota, no? Lagi naman yan, Vios, Mirage. Ayun yung madalas pinipili nila, Wigo, no? Kasi yung mga yon talagang Toyota kasi is really reliable. Na kung mag-start ka using Toyota, wala naman ako masasabi talaga diyan dahil nga ang Toyota is kilala talaga sa reliability nila. So, pero for me, ang pinili ko is yung Honda, no? Ang pinili ko is Honda City sedan for starting. Simply because yung mga Honda ngayon, meron ng technology which is Honda Sensing at makakatulong talaga siya lalo sa car rental simply because meron ng added security, no? Mami-minimize natin yung mga bangga or mga aksidente sa daan kasi nga yung kotse na rin mismo yung mag-iingat sa pasahero. Kaya yun yung pinili ko. Kumbaga, mas mahal lang siya ng konti. Hindi naman konti. Mas mahal talaga siya kay Toyota, kay Vios. Pero for me, worth it na to at saka ito yung gusto kong i-start talaga as a car rental business. So bakit nga ba sedan? So based on study kasi dito sa Cavite, lalo na may kakilala kaming car rental, may-ari ng car rental, mas mas pinipili daw talaga or mas marami ang naghahanap ng sedan kasi nga syempre ang sedan is mabilis, madaling i-drive kung saan ka pupunta, madali lang siyang gamitin. Unlike sa mga other SUV, ang mga pumipili niyan yung mga magaling na talaga mag-drive. So kung mang bagong driver ka lang at gusto mong magrenta ng sasakyan just so makapunta ka sa pupuntahan mo, sedan talagang number one option. But depende yan sa inyo. Kung nag-uumpisa ka, depende yan sa inyo. You can start with 7-seater. You can start with sedan, no? Depende sa inyo at sa diskarte nyo. Number four, of course, kailangan mo mag-market ng business, no? So for me, I started with creating a Facebook page and I'm planning to create a TikTok as well. Kasi TikTok, no, alam niyo naman, TikTok, ang daling mag-boom ng mga video dyan. Pero hindi ko pa siya nagagawa. Pero ilalagay ko yung page ko dito para makita nyo. At masuportahan nyo na rin ako, syempre, di ba? Suportahan naman tayo. Kung mag-start ka ng rental business, suportahan ko yung business mo, suportahan mo rin ako. So, yun, importante din talaga yung marketing, yung para magkaroon ka ng edge when it comes to attracting clients. Tsaka yung mga kakilala mo yan, yung mga kakilala ka na mahilig mag-travel, sabihan mo na din sila about your business. Tsaka dito sa rental business, madali lang magkaroon ng client kasi nga basta post ka lang ng post or mag-try ka mag-FB ads, makakuha ka ng client. So, i-share ko din yung story ng mga client stories ko sa ibang video. Kaya kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka na. Number 5 is magbigay ng magandang customer service, hindi lang sa una, pati na rin yung after sales, no? So, una, customer service dapat is aside from you checking yung mga IDs kasi importante talaga yan, yung mga IDs, yung mga requirements na dapat mong i-check para alam mong legit yung kausap mo, no? Kasi kailangan nating maiwasan yung mga modus o kaya yung mga red tangay, no? Kaya pag-usapan natin yun sa ibang video pero aside from that, kailangan mo magbigay ng customer service. Ibig sabihin, kapag binigay mo yung kotse, or yung sedan, yung unit na paparin mo dapat malinis, dapat gumagana lahat, dapat
okay yung mga gulong, yung mga ilaw, dapat as an owner, bago mo pa yan iparenta, dapat na-check mo na yan. So, yun yung unang part ng customer service. Pangalawa naman is yung after sales or during the duration ng pagrento. Ibig sabihin, kapag ka nasa biyahe na sila, kamustahin mo yung kliyente mo, kung may kailangan ba silang support or anything. Yari nasiraan sila, pwede mong i-assist for towing. So, kumbaga, kanya-kanyang discretion na. Tapos yung after sales naman, yung manghihingi ka ng feedback after kung maganda ba yung naibigay mo sa kanilang serbisyo, kamusta ba yung sasakyan. Mag-ask ka ng feedback just so magkaroon ka ng idea kung saan kang part or area mag-grow kasi napaka-importante po niya. Pwede mo rin yung gamitin sa marketing mo simply because yung mga reviews, pwede mo yung i-post sa Facebook page mo or sa website mo kung meron ka man para meron kang legitimacy agad. No? Kumbaga legit ka na agad kasi meron ka ng mga history ng clients na na-serve mo at posibleng bumalik para mag-rent ulit sa'yo. Closing remarks mga brother, naku, napakahaba ng video. Pero sana may natutunan ka sa mga pinagsasabi ko. Hindi na ako sanay magawa ng mga long form videos. But anyway, if may questions ka about car rental business and if you're interested into car rental business, i-follow mo tong page na to kasi nga every day or every journey ko i-upload ko dito. Kumbaga parang documentary kung magtatagumpay ba ako dito or kung malulugi nga ba ako. Ano nga bang mga insights ko when it comes to car rental business, no? So, ayan. Sana may natutunan ka. God bless you. Mag-comment ka naman kung ano yung natutunan mo.